pumunta ako sa eskwelahan para magsiyasat. At sinabayan ko na ring mananghalian sa kantin. Nakita ko ang isang estudyanteng lalaki na libreng sabaw lang ang kinuha. Kaya ikinuha ko na rin siya ng pagkain. May bumulong sa tabi ko. Hindi ba iyan yung anak ni ano? Ang lakas naman ng loob ng babaeng iyan na kausapin siya. Hindi ko na iyon masyadong pinansin. Nang biglang may isang babaeng sumugod. At isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ko. Taga saang section ka? Malandi ka? Bakit mo inaakit ang anak ko? Mama, hindi po tulad ng iniisip ninyo. Nataranta ang estudyanteng lalaki. Halika rito. Nagkakamali po kayo. Isa po akong inspektor. Leslie, ang bata-bata mo pa para magsinungaling. Ang anak ko ay si Zuyan. Tapos akitin mo lang. Dapat itong bigyan ng seryosong aksyon. Taga saang section ka? Ibigay mo sa akin ang numero ng magulang mo. Humarap siya sa akin. Napangiti na lang ako. Ibibigay ko naman, ang tanong ay kung kaya nyo bang tawagan. Natigilan si Zhao Dehao sa sinabi ko. Saglit siyang natulala. Tingnan mo nga ang ugali niyan. Itong mga walang hiyang tulad niya, dapat ay tinuturuan ng leksyon. Sumandal ako sa upuan ko. At hinimas ang namumula kong pulso. Tama na ang satsat. Tawagan nyo na. Nahamon si Zhao Dehao. Kinuha niya ang telepono. Ano ang numero? Sinabi ko ang mga numero. Dinyal niya ito. At ini-loudspeaker. At mayabang na sinabi. Hello, ako si Zhao Dehao. Kayo po ba ang magulang ng estudyanteng ito? Pumunta ka agad dito ngayon din. Ha? Anong sabi mo? Sino? Ang anak mong babae. Inaway ang isang lalaking estudyante. Pumunta ka na rito sa eskwelahan para ayusin to. Natahimik na naman ang nasa kabilang linya. Halos hindi ko na mapigilang matawa. Kung alam lang ni Zhao Dehao. Kung sino ang kausap niya. Siguradong naiihi na iyon sa takot. Sayang nga lang, hindi niya alam. Ang yabang-yabang pa rin niya. Hinihintay na pumunta ang magulang ko para humingi ng tawad sa kanya. Zhao Dehao, sigurado ka bang anak ko ang tinutukoy mo? Naman. Pupunta ka ba o hindi? Papunta na ako. Zhao Dehao, bago ako dumating dyan, huwag ninyong gagalawin kahit isang hibla ng buhok niya. At bigla na lang binaba ang telepono. Binabaan siya ng telepono. Leslie. Aba, ang tapang ah. Oh, bakit? Anong sabi nung kausap mo? Sabi darating daw agad. At sinabihan pa akong huwag ko raw gagalawin ang anak niya. Alam ko na ang gagawin. Magpatawag tayo ng General Assembly para sa buong eskwelahan. Para yang haliparot na iyan. Umamin sa kasalanan niya sa harap ng lahat. Para magsilbing babala sa iba. Para makita ng ibang mga babaeng may masasamang balak. Kailangan pa ba talagang palakihin yan? At bakit hindi? Ang anak ko kaya ang top 1 sa exam sa buong syudad. Siya ang pambato ng eskwelahan natin. Kung hindi didisiplinahin ang mga haliparot na tulad niya model. Simula ngayon kahit sino na pwedeng lumandi sa kanya. Aray. Kaya kong maglakad mag-isa. Binitawan ko ang kamay niya. Kalmado ko siyang tiningnan. Hinawakan ni Liu Fang ang kanyang pulsuhan. Umatras siya ng bahagya dahil sa titig ko. Nilunok na lang niya ang mga masasamang salita sa bibig niya. Hindi niya inasahan na lalaban ako. Lalo na't hindi niya akalain na ganito ako kalakas. Sa pasilyo naglalakad siya sa unahan ko. Paminsan-minsan ay lumingon siya para irapan ako. Pero marumi ang kanyang bibig. Walang hiya. Isang pukpok na ipinanganak na malandi. Huminto ako sa paglalakad. Huminto rin siya. Maingat siyang nakatingin sa akin. Hindi malakas ang boses ko. Linisin mo iyang bibig mo. Pero natakot siya at umatras ng bahagya. Nanginig ng 2 beses ang mga labi niya. Sa huli ay hindi na siya naglakas loob na magmura pa. Bilisan mo naghihintay na ang lahat sa field. Sa field, mahigit 2,000 estudyante na ang nakapila ayon sa kanilang klase. Ang dami ng tao at lahat sila ay nagbubulungan. Itinulak ako paakyat sa entablado. Nang itulak niya ako, malakas ang pagkakatulak niya sa pag-asang matumba ako. Pero nanatili akong matatag sa pagkakatayo. Hindi man lang ako natinag. May bahid ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Lumapit si Zhao Dehao sa mikropono. Ngayong araw, magkakaroon ng isang kagyat na pagpupulong ang buong paaralan. Natahimik ang buong field. Ang babaeng ito, itinuro niya ang aking ilong. Sa kantina ng ating paaralan, inakit ang estudyanteng si Zuyan. Agad na nagkagulo ang mga tao sa baba. Anak ko si Zuyan. Top 1 sa buong citywide exam. Siya ang pride ng eskwelahan namin. Isang mabuting estudyante. Ilang beses na akong nakakita ng mga ganyang klaseng haliparo. Ang gusto lang naman nila ay ang anak ko. Ang pag-asa ng eskwelahan. Sino ba sila sa akala nila? Para kausapin ang anak ko. Aminin mo ang kasalanan mo sa harap ng lahat. Sumulat ka ng isang pangako. Kung maganda ang pakikitungo mo, pwede ka pang hindi ma-expel. Hindi nyo pa nga alam kung sino ako. Tapos utusan nyo akong umamin sa kasalanan. Sino ka ba, ha? Sino ka pa nga ba? Hindi ba't isa ka lang makapal ang mukha at mapagsamantala?
Habang nagsasalita, lalo siyang nagagalit. Susugurin na niya sana ako para sampalin. Mabilis akong umiwas. Sumablay ang sampal niya, at nawalan siya ng balanse. Kumagalpak ng tawa ang mga tao sa ibaba. Namula ng husto ang mukha ni Liu Fang. Sumigaw siya sa mga manonood. Anong tinatawa-tawa niyo? May kinuha siyang ballpen mula sa kanyang bulsa. Matigas ka pala, ha? Noong ang dulo ng ballpen ni Liu Fang ay malapit nang tumama sa pisngi ko. Kinuha ko ang aking work id mula sa kabilang bulsa at itinaas ito sa harap niya. Malinaw mo bang nakikita? Pinaningkitan niya ito ng mata para tingnan maigi. At biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Yuyuing middle. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Yuying middle school. Yuying middle school. Ay ikaw. Binitawan ko siya. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. At napaupo na lang siya sa sahig. Humarap ako sa mahigit 2,000 estudyante. At itinaas ng mataas ang aking work. Ako si Lin Wantang mula sa City Department of Education. Ang linaw ng boses niya. Natahimik ang lahat. Natigilan si Zhao Dehao ng 3 segundo. Ano nang tingin mo sa amin 3 taong gulang na bata? Nga, siguradong peke ang trabahong iyan. Umisi ng malamig si Zhao Dehao. Tinitigan ako mula ulo hanggang paa. City Department of Education. Ilang taon ka pa lang. Mukha kang ang halos 18 anyos na bata. Kung umasta ka akala mo kung sinong leader. Ang galing na talaga ng teknolohiya sa pamimiki ngayon. Mukha pa namang totoo. Kung hindi ko lang nakita ang tunay, muntik mo na akong maloko. Academic Affairs Office. Hanapin niyo nga kung saang klase itong si Lin Wantang. Inilabas ng head ng Academic Affairs ang class record at tiningnan ito. Tiningnan ko na, wala tayong ganyang pangalan. Alam ko na. Estudyante kang tagalabas na nakapasok dito. Siguradong taga dito ka lang sa malapit. Pumasok ka sa eskwelahan namin para mangakit ng mga lalaki. Marami na akong nakitang ganyan. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante sa ibaba. May mga nagbubulungan. May mga sumisilip para tingnan ako. Tingnan mo itsura niya. Ang ayos manamit. Pero estudyante lang pala. Peke ang trabaho. Pumasok sa isang kilalang high school. Para lang mangakit ng matatalinong estudyante. Security Office. Nasaan na ang mga taga-security office? Pigilan niyo ang estudyanteng ito. Tumakbo paakyat ng entablado ang security chief, kasama ang 2 gwardiya. Tumayo silang 3 sa tabi ko. Ang mga estudyanteng ganito, gumagamit ng peking aid para makapasok sa eskwelahan. I-report sa pulis, kailangang i-report sa pulis. Ipasok siya sa juvenile detention. Sino ka ba talaga? Kung hindi ka magsasabi ng totoo, ngayon din. Sinabi ko na. Ako si Lin Wantang mula sa City Education Bureau. Sumasagot ka pa. Isa ka lang namang dalagita. Paanong mangyayari yon? Tingnan mo nga ang sarili mo. Mukha ka bang matanda? Shan. Nga. Sino ba namang pupunta sa eskwelahan ng mag-isa? Walang dalang driver. Wala man lang dalang kahit anong dokumento. Sinong niloloko mo? Kailangang itawag sa pulis, kailangan talaga. Ang mga estudyanteng tulad nito. Dapat lang naturuan ng leksyon sa eskwelahan. Inilabas ni Zhao Dehao ang kanyang cellphone. Sa harap ng mahigit 2,000 tao sa buong eskwelahan. At tinawagan ang 110. Hello, 110 ba to? Ako si Zhao Dehao. Nakahuli kami ng isang tao sa eskwelahan namin. Namiki ng work ay. Pumasok ng patago sa eskwelahan. Lubhang nakakaapekto sa kaayusan ng pagtuturo. Pakisuyong magpadala agad ng pulis. Ibinaba niya ang tawag. Nagkrus siya ng mga braso sa dibdib. Tinitingnan ako na may ngiting mapang-asar. Maghintay ka lang, iiyak ka kapag dumating na sila. Pamimeke ng mga opisyal na dokumento. Malilintikan ka talaga dyan. Tingnan ninyong lahat. Ito ang kahihinatnan ng panggugulo sa kaayusan ng eskwelahan. Sa susunod na may mag-isip ng ganitong kalokohan, ito ang magiging halimbawa. Tumatawa ka pa. Pag dinala ka na mamaya, tingnan natin kung makatawa ka pa. Pamimeke ng mga opisyal na dokumento. Siguradong makukulong ka ng 2 o 3 taon dyan. Ineng. Tapos na ang buhay mo. Naku, takot na ako. Ano? Takot ka na. Huli na. Hindi ba ang tapang mo kanina? Ngayon takot ka na. CJ, edi maghintay ka. Narinig mo ba? Nandito na ang pulis. Lagot ka na. Inayos ni Zhao Dehao ang kanyang kurbata. Itinuwid ang kanyang likod. Naghahanda para salubungin ang mga pulis. Isang itim na sedan at 3 police patrol car. Nakita mo ba? Lahat yan ay narito para sa iyo. Nakahalukip-kip ako. Hindi nawala ang ngiti sa aking mukha. Ang lumabas mula sa itim na sedan
ay si Direktor Zhang Jiangwu. Madilim ang kanyang mukha. Ramdam ang bigat ng tensyon mula sa kanya. Siya, yon. Itong estudyanteng ito na tagalabas ng eskwelahan. Pumasok sa eskwelahan namin para akitin ang anak ko. Bilisan nyo, hulihin nyo siya. Hindi siya pinansin ni Direktor Zhang. Diretso siyang umakyat sa entablado. Paglapit niya sa akin, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Nagsalita lang siya matapos makumpirmang maayos lang ako. Vice Director Lin, ayos ka lang ba? Nang matanggap ko ang tawag na iyon, kinabahan na ako na baka may nangyari sa'yo. Ang daliri ni Liu Fang na nakaturo sa akin ay nanigas sa ere. Nanigas sa ere ang daliring nakaturo sa akin ni Liu Fang. Ang daliri ni Liu Fang na nakaturo sa akin ay nanigas sa ere. Anong tinawag ninyo sa kanya? Tinawag ko siyang Vice Director Lin. Lin Wantang. Ang Vice Director ng City Education Bureau. Bakit? May problema ba? Namutla ng husto ang mukha ni Liu Fang. Walang tigil siyang umiling. At umatras ng 2 hakbang. Imposible, talagang imposible. Ganon lang siya kabata. Paano siya naging Deputy Director? Kasalanan ko bang magmukhang bata ako? Biglang napatayo si Zhao Dehao mula sa kanyang upuan. Nagsimulang pagpawisan ang noo niya. Director Zhang, sigurado pong nagkakamali lang kayo. Humarap sa kanya si Zhang Jiangwu. Baka sa mga mata ang pagkadismaya. Nagkakamali. Hindi ba't ikaw ang tumawag sa teleponong iyon? Ano nga ulit ang sinabi mo sa telepono? Ngayon ako naman ang magtatanong. Paanong ang tauhan mula sa aming bureau ay nang akit sa mga estudyante ninyo? Hindi ko po alam. Hindi niya sinabi kung sino siya. Teka, naaalala kong babae ang Deputy Director ng City Education Bureau. Pero mahigit 40 anyos na siya. Paanong magiging siya ang batang babaeng ito? Malamig na umisi si Zhang Jiangwu. Inilabas ang kanyang cellphone. Nakikita mo na ba ng malinaw? Si kasamang Lin Wantang. Ang Deputy Director na kalilipat lang noong nakaraang buwan. Ano? Ang mga pagbabago sa tauhan ng aming Education Bureau. Kailangan pa ba naming ipaalam sa iyo? Ang babae sa litrato ay nakasuot ng formal na damit at nakaupo sa loob ng opisina. Hindi. Paanong nangyari ito? Umatras siya ng 1 hakbang, at biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Tuluyan na siyang napaupo sa sahig. Ang pawis sa noo ni Zhao Dehao ay parang ulan na umaagos. Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. Siya pala ang Deputy Director. Akala ko po estudyante lang siya. Hindi ko po talaga alam. Habang pinapanood ko siyang nakaupo sa sahig, wala akong naramdamang kahit katiting na awa. Kinuha ko ang mikropono. Akala mo estudyante ako. Kaya pwede mo na akong sampalin. Pwede mo na akong kalagkarin at ipahiya sa lahat. Pwede na lang bang sulatan ang mukha ko? Pwede na lang bang siraan ako sa harap ng mahigit 2,000 tao sa buong eskwelahan? Na inaakit ko raw ang anak mo. Pwede na lang bang basta-basta na lang? At bansagan akong isang haliparo. At walang hiyang pasaway. Nakasubsob sa sahig si Liu Fang. Nanginginig ang buong katawan. Hindi magawang tumingin sa akin. Kahit na isa lang akong estudyante. Karapat-dapat ka pa bang tawaging guro? Walang kaimik-imik ang lahat. Tumayo ako. At hinarap ang mahigit 2,000 estudyante sa baba ng entablado. At ang pagpunta ko sa Ewing Middle School ngayon ay hindi para kumain, kundi para mag-imbestiga. Mahigit 2,000 pares ng mata ang sabay-sabay na nakatitig sa akin. Ang Department of Education ay nakatanggap kamakailan ng reklamo mula sa mga magulang ng ilang babaeng estudyante. Huminga ako ng malalim. Sa totoo lang, noong una, inakala kong pinapalaki lang ng mga magulang ang issue. Inakala kong isa lang itong ordinaryong away bata. Inakala kong may iba pang dahilan sa likod nito. Natahimik ang mga nasa baba, kaya wala akong sinamang iba. Mag-isa akong pumarito. Gusto kong makita mismo ng mga mata ko kung ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng eskwelahang ito. Tumingin ako sa mga batang mukha sa aking harapan. Noong tanghali habang kumakain ako sa kantin, may nakita akong isang lalaking estudyante na libreng sabaw lang ang kinuha. Napakapayat niya, na litaw na ang kanyang mga buto sa pisngi. Naawa ako sa kanya, kaya naman ikinuha ko siya ng pagkain. Nagsimulang maging seryoso ang boses ko. Ganoon lang iyon kasimple. Ikinuha ko siya ng pagkain. At pagkatapos, itinuro ko ang babaeng nakahando sa isasahig. Si Liu Fang. At pagkatapos, itong guro na ito ay sumugod at sinampal ako. Minura niya ako at tinawag na haliparo. Kinalagkad niya ako at gusto pa akong patalsikin. Sinabi kong mula ako sa Department of Education. Hindi siya naniwala. Sinabi ko pang hindi ako takot na tawagan ang mga magulang. Ang takot ko lang ay baka hindi niyo siya kayang saktan. Hindi siya naniwala kaya pinakita ko ang id ko sa trabaho. Sabi niya peke raw. Sinabi ko sa kanya na ako ang Deputy Director. Sabi niya isa akong batang delinkwente. Gusto niyang sulatan ang mukha ko. Tatawag daw siya ng pulis para ipakulong ako sa juvenile hall. Pero ang tanging ginawa ko lang ay bigyan ng pagkain. Ang isang estudyanteng gutom na gutom. May mga babae sa baba na nagsimulang magpunas ng luha. Bago ako dumating dito, medyo paos ang boses ko. Akala ko baka medyo exaggerated lang ang mga sinasabi sa reklamo.
Akala ko hindi naman siguro ganoon kalala. Huminto ako sandali, at tiningnan ang bawat mukha sa ibaba. Pero nagkamali ako. Hindi ko inasahan na ang katotohanan ay 100 beses na mas malala kaysa sa nakasulat sa reklamo. 1,000 beses humarap ako kay Zhao Dehao. Principal Zhao, para lang maprotektahan ang mga tinatawag ninyong mga pambato para sa top university. Ilang babae na ba ang pinatalsik ninyo? Nakayuko si Zhao Dehao, at walang masabi ni isang salita. Magsalita ka, hinampas ko ang mesa. Nanginig ang buong katawan ni Zhao Dehao. Muntik na siyang mapaluhod. Tumalikod ako, at hinarap ang mahigit 2,000 estudyante. Nagsimulang manginig ang boses ko. Ano bang ginawang masama ng mga babaeng iyon na pinatalsik? Ano ang kasalanan nila? Umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong grounds. Biglang may sumigaw mula sa mga estudyante. Walang ginawang masama si Cheng Xiaowei. Napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Ito'y isang babaeng nakapunitail na nakatayo sa gitna ng pila. Basang-basa na ng luha ang kanyang mukha. Si Xiaowei, pinahiram niya lang ng ballpen si Zuyan. Tapos kinabukasan, pinatawag na siya sa opisina ng prinsipal. Sinasabing inaakit niya raw ang pambato para sa top university. Lumuhod ang nanay niya sa eskwelahan buong hapon para magmakaawa. Pero pinatalsik pa rin siya. May isa pang babae sa tabi niya na sumigaw din ng linsiki. Nagtanong lang naman siya ng isang math problem sa hallway. Isang tanong lang. Umiyak siya sa bahay nila ng isang buong buwan. Ngayon, lumipat na siya sa ibang eskwelahan. Tapos pinag-uusapan pa rin siya ng mga tao. Sinasabing siya raw si Suwan na na-kick out. Sumigaw na rin ang isang lalaki. Si Suwan, umupo lang naman sa tabi ni Zuyan sa library. Nagbasa lang siya ng libro buong hapon. Hindi niya nga kilala kung sino si Zuyan. Tapos, nalaman ng buong eskwelahan na na-kick out siya. Sinasabihan siyang makapal ang mukha. Nagkagulo na ang mga tao sa ibaba. Mas kawawa pa si Himya Umiao. Sinabi niya lang naman kay Zuyan pagkatapos ng klase. Good luck sa college entrance exam mo. Si Zhao Yinoo, tinulungan lang siyang pulutin ang libro niya. Na-kick out na agad. Si Son Xiaowan ang pinakamala sa lahat. Wala siyang ginawang kahit ano. May nakakita lang sa kanya na sinulyapan niya si Zuyan sa may field. Isang sulyap lang tapos na-kick out na siya. Biglang lumakas ang boses ng isang babae. Pasigaw na parang naiiyak. Ngayon, sa tuwing nakikita ko si Zuyan, gusto ko na lang lumayo ng 8 metro. Parang umiiwas sa may dalang malas. Sunod-sunod namang tumango ang ilang babae sa tabi niya. Sino ba namang hindi? Sino pa ba ang maglalakas loob na kausapin siya? Noong isang araw, dumaan siya sa tabi ko. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako palayo. Kahit sulyapan siya, hindi ko magawa. Kaming mga babae sa first year at second year. Iniiwasan na naming dumaan sa building ng mga third year. Palakas ng palakas ang mga reklamo mula sa mga tao. Best friend ko si Chen Xiaowei. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung ano ang ginawa niyang mali. Ate ko yung isa sa mga na-kick out. Sabi niya sa akin. Nagtanong lang daw siya kay Zuyan tungkol sa isang math problem. Ang alam lang ng mga yan ay protektahan yung paborito nila. Sino bang may pakialam sa ating mga ordinaryong estudyante lang? Noong nagpapatalsik kayo ng mga estudyante, tinanong niyo man lang ba kami kung gusto namin? May isang babaeng humahagulgol na halos hindi na makahinga. Noong araw na pinatalsik ang matalik kong kaibigan. Lumuhod ang nanay niya sa may gate ng eskwelahan ng 1 oras. Pero hindi man lang siya tiningnan ni Principal Zhao. Habang nakatayo ako sa entablado at naririnig ang lahat ng ito, parang tinutusok ng karayom ang puso ko sa sakit. Itinaas ko ang kamay ko para patahimikin sila. Dahan-dahang tumahimik ang buong field. Pero maraming estudyante pa rin ang nagpupunas ng kanilang mga luha. Narinig niyo ba? Humarap ako kay Zhao Dehao. Mga kaibigan, ate, at best friend na sumusundo sa mga bata. Dahil lang kinausap nila ng ilang salita ang mga pambato nyo para sa top university. Nagtanong ng isang tanong. Tumingin lang ng 1 beses. Agad niyong pinaratangan na ng aakit. At pinalayas nyo. Palabas ng eskwelahan habang si Zhao Dehao ay nakayuko lang. At walang masabi ni isang salita. Ang paghiram ng ballpen ay pang-aakit na. Ang pagtatanong tungkol sa isang subject ay kawalang hiyaan na. Ang pag-upo ng medyo malapit ay sapat na para mapatalsik. Ang isang sulyap ay nangangahulugang isa na siyang hitad. Huminga ako ng malalim. Nanginginig ang boses ko. Ano ba ang ginawang mali ng mga babaeng iyon? Wala silang ginawang kahit anong mali. Kanina sa kantin, dahil lang binigyan ko ng pagkain. Ang isang lalaking gutom na gutom. Sinampal agad ako. Ipinahiya sa harap ng lahat, siniraan, at gusto pang sulatan ang mukha ko. Paano kung isa lang talaga akong ordinaryong estudyante? Paano kung isa ako sa mga babaeng iyon? Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang aking boses. Ang mga babaeng iyon, noong pinatalsik sila, niwala man lang silang pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang tanging kasalanan nila ay hindi sila kabilang sa mga pambato nyo para sa top university. May mga iilang palakpak na narinig mula sa baba ng entablado. Pagkatapos, dumami ito ng dumami na parang alon. Tumingin ako kay Zhao Dehao. Nanginginig ang buong katawan ni Zhao Dehao. Para siyang elementary student na tinawag ng teacher. Principal Zhao Dehao. Simula ngayon, suspendido ka habang iniimbestigahan. Magpapadala ng tao ang Education Bureau.
Para suriing mabuti ang lahat ng accounts ng eskwelahang ito sa mga nagdaang taon. Lahat ng mga parusa, lahat ng expulsion records. Biglang namutla si Zhao Dehao. Hindi siya makapagsalita. Humarap naman ako kay Liu Fang. Si Liu Fang, dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan, ay tatanggalin sa serbisyo at isusuko sa mga otoridad. Nanginginig ang buong katawan ni Liu Fang. Nakabuka ang kanyang bibig, pero walang boses na lumalabas. Bubuo tayo ng isang special investigation team. Dahan-dahan kong sinabi, para imbestigahan ng husto ang sitwasyon ng lahat ng babaeng na-expel. Bawat isa sa kanila, bawat kaso, bawat transaksyon, lahat ay sisiyasating mabuti. Natahimik ang lahat, lahat ay nagpipigil ng hininga. Tungkol sa 6 na babaeng estudyanteng na-expel. Pinahinahon ko ang aking boses. Hahanapin ko sila isa-isa. Ibabalik ang kanilang student status. Ang utang ng eskwelahang ito sa kanila ay kailangang bayaran ngayon. Natahimik ang lahat ng isang segundo. Pagkatapos, umugong ang palakpakan na parang kulog. May mga nagsisigawan. At mayroon ding nagpupunas ng luha. 2 tao ang umakyat sa entablado. Liu Fang, suspect ka sa paninirang puri at panggugulo. Liu Fang, suspect ka sa pananakit, paninirang puri at panggugulo. Ipinapatawag ka namin ngayon ayon sa batas. Tuluyan nang nanlambot ang mga tuhod ni Liu Fang. Inalalayan siya ng 2 pulis sa magkabilang gilid. Doon lang siya bahagyang nakatayo. Inaalalayan siyang ibaba sa entablado. Pagkatapos ng ilang hakbang, biglang lumingon, at buong pait na sumigaw kay Zuyan, anak, ginawa lahat ni nanay ito para sa'yo. Anong mangyayari sa'yo sa hinaharap? Nakatayo si Zuyan sa ibaba ng entablado. Nanginginig ang buong katawan niya. Bumabaha na ang luha sa kanyang mukha. Para sa akin, paos ang kanyang boses. Garalgal dahil sa pag-iyak. Ngunit malinaw ang bawat salita. Ano ang ginawa mo para sa akin? Natigilan si Liu Fang. Para sa akin, pinalayas mo sa eskwela si Chen Xiaowei na nagpahiram lang sa akin ng ballpen. Para sa akin, ipina-expel mo si Lin Siki na nagtanong lang tungkol sa assignment ko. Para sa akin, tinawag mong haliparot si Suwan na tahimik lang na nagbabasa sa library. Palakas ng palakas ang kanyang boses. Nanginginig ang mga labi ni Liu Fang. Natatakot lang akong madistract ka. Baka maapektuhan nila ang pag-aaral mo. Maapektuhan ang pag-aaral ko. Pinunasan ni Zuyan ang kanyang mga luha. Puno ng galit ang kanyang boses. Alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko sa eskwelahan araw-araw? Alam mo ba yung pakiramdam na iniiwasan ka ng mga kaklase mo? Kung ano ang pakiramdam na yon? Alam mo ba yung pakiramdam na marinig ang mga taong nagsasabing layuan ninyo si Zuyan? Kung di mapapatalsi kayo, alam mo ba yung pakiramdam na yon? Walang imik ang lahat. Akala mo ba kung bakit libreng sabaw lang ang iniinom ko? Nanginginig ang boses ni Zuyan. Dahil takot akong kumuha ng pagkain. Takot ako na baka may isa na namang babae, na dahil lang sa pagtayo sa tabi ko, ay ikaw na naman ang puntiryahin. Takot ako na baka may madamay na naman dahil sa akin. Namutla ng husto ang mukha ni Liu Fang. Sinasabi mong para sa akin. Muling pumatak ang mga luha ni Zuyan. Tinanong mo ba ako kung gusto ko? Naisip mo ba? Ako. Habang iniisip ang mga pangalan ng mga babaeng napatalsik ng dahil sa akin. Ano ang pakiramdam na hindi makatulog gabi-gabi? Naisip mo ba kung bakit ako naging ganito kapayat? Hindi sa wala akong pambili ng pagkain, kundi dahil natatakot akong kumain. Itinuro niya ang baba ng entablado. Ang mahigit 2,000 estudyante. Tanungin mo sila. Sino pa ba ngayon ang nangangahas na kausapin ako? Sino pa ba ang nangangahas na umupo sa tabi ko? Sa sobrang pagprotekta mo sa akin ginawa mo akong isang salot. Masaya ka na ba? Si Liu Fang ay napasubsob sa bisig ng pulis. Nanginginig ang buong katawan sa pag-iyak. Hindi ko alam na magiging ganito. Ang gusto ko lang naman ay para sa ikabubuti mo. Naging mabuti ba para sa akin? Sigaw ni Zuyan. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong paligid. Pinalayas mo ang 6 na babaeng estudyante sa eskwelahan. Tinakot mo ang buong eskwelahan para walang lumapit sa akin. Para mabuhay akong mag-isa sa eskwelahang ito. Iyan ba ang tinatawag mong para sa ikabubuti ko? Yumuko siya. Habang nakatukod ang mga kamay sa kanyang tuhod. Humahagulgol siya hanggang sa hindi na makahinga. Mas gugustuhin ko pang hindi maging top 1 sa buong syudad. Mas gugustuhin ko pang maging isang ordinaryong estudyante. Na may kumakausap sa akin araw-araw. May kasabay kumain. May katabing nagbabasa ng libro. Kaysa sa ganito ngayon, na nabubuhay na parang isang salot. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Napahandusay si Liu Fang sa sahig. Walang masabi kahit isang salita dahil sa pag-iyak. Itinayo siya ng pulis. Kinalagkad siya pababa ng entablado. Paulit-ulit pa rin siyang bumubulong ng sorry. Hindi ko alam. Pero wala nang nakikinig sa kanya. Lumapit ako kay Zuyan. At marahang tinapik ang likod niya. Lumapit si Zhang Jiangwu. Nakangiti siyang tumango. Magaling ang ginawa mo, Deputy Chief Lin. Hindi malakas ang pagkakasabi niya. Pero ramdam na ramdam mo ang katapatan. Maayos ang pagkakaresolba sa nangyari ngayon. Pilit akong ngumiti. Para masabing tumugon ako. Sa totoo lang hindi ako makangiti sa ngayon. Mahapdi pa rin ang pisngi ko. Hindi pa nawawala ang pulang marka sa aking pulso. Ang bigat ng dibdib ko.
Hirap akong huminga. Sabi ko Director's Hang. Tungkol sa 6 na babaeng estudyante na na-expel. Kailangan ninyo pong mag-assign ng tao. Tumingin siya ng diretsyo kay Zhang Jiangwu at seryosong sinabi. Kung ipapasa mo sa iba ang kasong ito, hindi ako mapapanatag. Ikaw ang humawak nito para sa 6 na babae. Hanapin mo sila isa-isa. Walang dapat mawala kahit isa. Tumango ako sige. Tinitiyak ko sa loob ng 3 araw ibibigay ko sa iyo. Ang resulta sumakay ako sa kotse. Binuklat ko ang aking notebook. At isinulat isa-isa ang pangalan ng 6 na babaeng estudyante. Sinabi ko sa driver huwag. Bumalik sa bureau pumunta muna tayo sa unang address. Sumulyap ang driver sa rearview mirror. Deputy Director Lin may sugat pa po kayo sa mukha. Magmaneho ka na lang. Hindi na siya nagsalita. At tinapakan ang silinyador. Ang una ay ang bahay ni Chen Xiaowei. Ang address ay nasa isang lumang residential complex sa East District sa ikapitong palapag. Walang elevator. Habang paakyat ako, tila nang hina ang aking mga tuhod. Hindi ko alam kung paano sila haharapin. Bago kumatok, huminga ako ng malalim. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang nagbukas ng pinto. Natigilan siya sandali nang makita ako. Sino po ang hinahanap ninyo, Ale? Magandang araw po, mula po ako sa City Education Bureau. Ako po si Lin Wantang. Gusto ko po sanang makipag-usap sa inyo tungkol kay Chen Xiaowei. Biglang nag-iba sa galit ang kanyang ekspresyon. Anong pag-uusapan? Umatras siya ng isang hakbang. Isasara na sana niya ang pinto. Noong pinatalsik ninyo ang anak ko, may kumausap ba sa akin? Noong sinabi ninyong nilandi niya ang isang lalaki, may kumausap ba sa akin? Tita, makinig po muna kayo sa akin. Biglang tumaas ang boses niya. Namula ang mga mata niya. Ang anak ko hanggang ngayon hindi makalabas ng bahay. Hindi niya alam kung ano ang ginawa niyang mali. Gabi-gabi siyang umiiyak. Tinatanong niya ako kung masamang babae ba siya. Pagkatapos niyang sabihin yon, tinakpan niya ang kanyang bibig at humagulgol. Nakatayo ako sa pintuan. Ang puso ko parang pinipigas sa sakit. Tita, medyo paos po ang boses ko. Pumunta po ako rito ngayon. Para bigyan kayo ng paliwanag. Tinitigan niya ako. Walang ginawang masama si Chen Xiaowei. Ang pagpapatalsik sa kanya ay kasalanan ng eskwelahan. Hindi niya kasalanan. Lalo pang lumakas ang pag-iyak niya. Ibabalik namin ang kanyang school records. Patutunayan namin na napagbintangan lang siya. Kung papayag po kayo, pwede siyang bumalik sa Ewing Middle School. O pwede rin siyang lumipat sa ibang eskwelahan. Lahat ng gastusin ay sasagutin ng DEP. Sumandal siya sa hamba ng pinto. Nanginginig ang buong katawan sa kaiiyak. Ang anak ko, makakabalik pa ba siya? Makakabalik. Sabi ko, ako mismo ang maghahatid sa kanya pabalik. Sa wakas ay pinagbuksan na niya ako ng pinto. Pumasok ako. Nakita ko sa sofa sa sala. May isang payat at maliit na babaeng nakaupo. Namumula ang mga mata niya. Tumingin siya sa akin. Ikaw si Xiaowei. Yumuko ako para magpantay ang tingin namin. Tumango siya. Hindi siya nagsalita. Xiaowei, wala kang ginawang masama. Mabuti kang bata. Pumatak ang luha niya. Bukas, personal kitang ihahatid sa eskwelahan. Mula ngayon, wala nang pwedeng mambintang sayo. Tumingin siya sa akin. Nanginginig ang mga labi niya. Sa wakas, may nasabi siyang isang pangungusap. Totoo po ba talaga? Pangako ko, sabay yakap sa kanyang nanay. Humagulgol siya ng todo. Tumayo ako. At naglagay ng check sa tabi ng pangalan ni Chen Xiaowei sa maliit kong kwaderno. Ang bahay ni Nalinsiki ay nasa timog ng syudad. Isang matandang mag-asawa ang nagbukas ng pinto. Maputi na ang kanilang mga buhok. Sila ang lolo at lola ni Linsiki sa panig ng kanyang ina. Nasa ibang lugar ang nanay ni Siki para magtrabaho. Mahina ang boses ng lola. Pagkatapos ng nangyari, ayaw nang lumabas ni Siki. Buong araw siyang nagkukulong sa kwarto niya. Itinuro niya ang nakasaradong pinto sa dulo ng pasilyo. Dati, napakasiglang bata niyan. Pinunasan ng lola ang kanyang mga mata. Magagaling din ang mga grado. Sabi ng teacher niya, may potensyal siyang makapasa sa magandang eskwelahan. Hindi na niya naituloy ang sasabihin. Naglakad ako papunta sa pinto. Kumatok ako pero walang sumasagot. Siki, ako ang tita mula sa Department of Education. Gusto kitang makausap. Wala pa ring sumasagot. Tungkol sa pagpapatalsik sa'yo. Nagkamali ang eskwelahan. Naaksyonan ko na ang principal at ang teacher na iyon. Pwede ka nang bumalik sa eskwela. Bumukas ng kaunti ang pinto. Isang namamagang mata ang sumilip sa akin mula sa siwang. Totoo ba ang sinasabi mo? Talaga, nasaan na yung teacher na nagsabing wala akong hiya? Tinanggal na sa serbisyo. Mas lumaki pa ang bukas ng pinto. Isang babaeng sobrang payat na halos hindi na makilala ang nakatayo sa may pinto. Suot pa rin niya ang kanyang uniforme. Pero lukot-lukot na ito. Pwede na akong bumalik sa school. Nanginginig ang boses niya. Pwede kitang ihatid pabalik bukas. Bigla siyang napaupo. Niyakap ang mga tuhod niya at umiyak. Tumakbo ang lola niya para yakapin siya. Magkayakap ang maglola. Nag-iyakan sila. Nakatayo ako sa pasilyo. Nag-init ang mga mata ko. Sa sumunod na 3 araw, 4 na lugar ang pinuntahan ko. Nasa probinsya ang pamilya ni Suwan. Mahigit 2 oras akong nagmaneho para makarating. Mason ang tatay niya. Puro kalyo ang mga kamay.
Pagkakita sa akin, tinanong niya agad kung ano ba talaga ang nagawang mali ng anak niya. Inulit ko lang ang mga sinabi ko noon. Pagkatapos makinig ng tatay niya, napaupo siya sa sahig at halos naubos ang kalahating kaha ng sigarilyo. Sa huli, tumayo siya at sinabing, "Kaibigan, naniniwala ako sa iyo." Ang bahay naman ni Himya Umiyaw ay malapit sa palengke sa labas ng syudad. Nagtitinda ng gulay ang nanay niya. Pagpunta ko roon, tinutulungan niya ang kanyang nanay na magbuhat ng mga basket ng gulay. Puro putik ang mga kamay niya. Nang marinig niyang pwede na siyang bumalik sa eskwelahan, natigilan siya. Tapos, umiyak siya habang nakangiti. Sabi ko na nga ba, wala akong ginawang masama. Si Zhao Yinoo ang pinakabata sa 6 na babae. First year high school pa lang siya. Pagbukas ng pinto ng nanay niya, may hawak siyang kutsilyo. Naghihiwa siya ng gulay. Nang malaman niyang taga-Department of Education ako, muntik nang mabitawan ang kutsilyo niya. Pagkatapos marinig ang sinabi ko, ibinato niya ang kutsilyo at niyakap ang anak niya habang umiiyak. Sabi ni nanay, wala kang kasalanan. Ang huli, ang bahay ni Son Xiaowan ang pinakamahirap hanapin. Ang address ay nasa isang looban sa syudad. Sobrang kitid ng eskinita, hindi makapasok ang sasakyan. Naglakad ako ng mahigit 10 minuto bago ko nahanap ang gusaling iyon. Si Son Xiaowan mismo ang nagbukas ng pinto. Mas payat siya kumpara sa litrato. Sobrang ikli ng gupit ng buhok niya. Para siyang tomboy. Nakita niya ako. Ang una niyang reaksyon ay umatras. Taga-Education Bureau ka. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sabihin sa iyo. Pwede ka nang bumalik sa eskwela. Agad na namula ang mga mata niya. Pero kinagat niya ang kanyang labi. Hindi niya hinayaang tumulo ang luha niya. Hindi ko siya inakit. Sabi niya na may tigas sa boses. Para siyang may pinaglalabanan. Tiningnan ko lang siya ng isang beses. Hindi ko nga siya kilala. Napadaan lang ako sa may field tapos tiningnan ko lang siya. Alam kong sa wakas ay tumulo na ang mga luha niya. Pero hindi pa rin siya humikbi. Alam ko kaya ako nandito ngayon. Sa wakas hindi na niya napigilan. Napaupo siya sa sahig habang nanginginig sa pag-iyak. Umupo rin ako sa tabi niya. At marahang tinapik ang likod niya. Wala kang ginawang masama. Mabuti kang bata. Matagal ko siyang sinamahan. Pagkalipas ng 3 araw nakaupo ako sa opisina. Nasa mesa sa harap ko ang 6 na aplikasyon para makabalik sa pag-aaral. Bawat isa ay may pirma na. At may selyo na nang pumasok si Zhang Jiangwu. Tiningnan niya ang mga dokumento sa mesa. Umiti siya, nahanap mo na silang 6. Nahanap ko na silang lahat. Anong sabi ng mga magulang nila? Natahimik ako sandali. Matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Sabi ko, tumango si Zhang Jiangwu. Bukas tulifang ikaw mismo ang maghahatid sa kanila pabalik sa eskwela. Sige, kaya ba ng katawan mo? Hindi pa tuluyang gumagaling ang mga sugat sa mukha mo. Hinaplos ko ang pisngi ko. Yung parte kung saan ako sinampal ni Liu Fang. May pasa pa rin ng kaunti. Pero hindi na masakit. Wala to, sabi ko. Hindi ito malala. Kinaumagahan, 8:00 ng umaga. Nakatayo ako sa gate ng Ewing Middle School. 6 na babae ang nakatayo sa likod ko. Suot ang malilinis nilang uniforme. May mga dalang bag. Nasa likuran naman nila ang mga magulang nila. Yung iba, nagpupunas ng luha. Hinila ni Chen Xiaowei ang manggas ko. May masasabi pa rin bang masama ang mga kapitbahay tungkol sa akin? Humarap ako sa kanya. Tinitigan ko siya sa mata. Hindi na, sabi ko. Simula ngayon, sino mang mga has na magsalita ng masama tungkol sa'yo. Ako mismo ang haharap sa kanila. Tumango siya. Huminga siya ng malalim. At itinuwid ang kanyang likod. Tara na, sabi ko. Ihahatid ko kayo sa loob. Naglakad ako sa unahan. Sumunod naman sa likod ang 6 na babae. Sa gilid ng field, nakatayo roon si Zuyan. Nakita niya kami. Natigilan siya sandali. Pagkatapos ay mabilis siyang lumapit. Tumayo siya sa harap ng 6 na babae. Namumula ang mukha niya. Nanginginig ang mga labi niya. At sa huli, yumuko siya ng malalim. Sorry, sabi niya. Paos ang boses niya. Nakatingin lang sa kanya ang 6 na babae. Walang nagsalita. Tapos, lumapit si Chen Xiaowei. At marahang tinapik ang balikat niya. Hindi mo kasalanan, sabi niya. Tumulo ang luha ni Zuyan. Noong araw na paalis ako sa field ng Ewing Middle School. Pababa na ang araw sa may gilid ng school building. Parang isang piraso ng uling na naubos na ang baga. Tinitina ng kulay sunog na pula ang kalahati ng kalangitan. Dama pa rin ang huling init sa napakatahimik na field. Kahit ang hangin ay may dalang lamig ng dapit hapon. Matagal nang nagsiuwian ang mga estudyanteng naglalaro ng bola. Tanging ang goal na lang ang nakatayo sa gitna ng takip silim. Napakahaba ng anino nito. Parang isang mansa ng tinta na hindi agad nabura. Matagal akong nakatayo sa dulo ng hallway at nagmamasid. Bigla kong naramdaman na itong kaguluhang ako mismo ang nagpasimuno. Ay natapos ng napakatahimik. Masyadong tahimik para sa isang pagtutuos na nagpabagsak. Sa school management at nagpawalang sala sa 6 na babae. Para lang itong buong magdamag na pag-ulan. Kinaumagahan, tumila na ang ulan. Ang tanging naiwan ay ang malamig at basang putikan. May mga gustong pagtakpan ang nangyari. Walang sinumang naglakas loob na yumuko at tingnan kung ano ang nakalibing sa putik. Pagkatapos ng araw ng school assembly,
ay bigla na lang naglaho si Zuyan sa eskwelahan. Pinasubaybayan ko sa guro mula sa disciplines office. Ang sabi, mula nang kunin ang nanay niyang si Liu Fang. Humingi raw siya ng mahabang leave sa eskwela, at nagkulong sa kanilang bahay, at hindi na muling pumasok sa eskwela. Ang mga chismis sa kanilang batch ay kumalat na parang baging. May nagsasabing hindi na siya pinapalabas ng pamilya niya. May nagsasabing lilipat na siya ng eskwela sa ibang lugar. At may nagsasabi ring wala na siyang mukhang maiharap para bumalik pa sa eskwelahang ito. Hindi na ako nagtanong pa. At hindi ko rin sinadyang makialam. Pero paminsan-minsan kapag dumadaan ako sa hallway na iyon, naaalala ko siyang nakatayo sa harap ng mahigit 2,000 tao, na namumula ang mata, nagwawala at humihiyaw. Palaging umiikot sa isip ko ang eksenang iyon. Parang sirang plaka. Paulit-ulit. Sabi niya, mas pipiliin pa niyang hindi maging number 1 sa buong syudad. Mas gugustuhin pa niyang maging isang ordinaryong estudyante na nakakausap ang mga kaklase. Kaysa dahil sa pagiging kontrolado ng kanyang ina, ay mapilitang maging parang salot na iniiwasan ng lahat. Sa ikalawang linggo ng pagbabalik eskwela, pinuntahan ako ni Chen Xiaowei. Pansamantala akong nag-set up ng reception room sa school para asikasuhin ang pagbabalik eskwela ng 6 na babae. Nakatayo siya sa may pinto. Hawak-hawak ang isang gusot-gusot na math paper. Pinipisil-pisil niya ang gilid nito. Hanggang sa maghimulmol ito habang nakatayo roon ng halos kalahating minuto. Hanggang sa tumingin ako sa kanya. Bigla siyang natigilan. Para siyang usang nagulat. Mahina ang boses niya. At tila alanganin. Sinensyasan ko siyang pumasok at umupo. Ikinuha ko siya ng isang basong tubig. Anong problema? May aberya ba sa proseso ng pagbabalik eskwela mo? Nagmamadali siyang umiling. Habang hawak ang baso ng tubig. Namula ang mga mata niya. Matagal bago siya nakapagsalita. Gusto ko lang po sanang magpasalamat sa inyo. Noong araw na iyon, kung hindi dahil sa inyo, kami. Habang buhay na kaming hindi makakabangon. Tiningnan ko siya. Hindi ako nagsalita. Noong araw na iyon sa General Assembly ng buong eskwelahan, siya ang unang umiiyak na sumigaw. Walang ginawang masama si Chen Xiaowei. Siya rin ang unang naglantad sa kadilimang. Matagal nang nakatago. Tapos na yon, sabi ko. Natigilan siya. Tila hindi niya inaasahan na ganoon lang kadali para sa akin na sabihin yon. Pagkaraan ng ilang segundo, bigla siyang tumingala. At nagtanong habang namumula ang mga mata. Sa tingin niyo po, iniisip din ba talaga nila na wala kaming ginawang masama? Sakto namang pumasok ang sinag ng papalubog na araw mula sa bintana. At tumama sa mukha niya. Kitang-kita ang mga luhang nakakapit sa kanyang mga pilikmata. Nag-isip ako sandali at sinabi, hindi mahalaga kung anuman ang isipin ng iba. Ang mahalaga, alam ninyo sa sarili ninyo. Na mula simula hanggang wakas, wala kayong ginawang anumang mali. Hindi na siya muling nagsalita. Tumango lang siya ng mariin. Nang tumayo siya para lumakad papunta sa pinto. Bigla siyang huminto. Lumingon ka sa akin. Nanginginig ng husto ang boses niya. Ang totoo, nandoon kaming lahat sa ibaba ng entablado at nanonood noong araw na iyon. Alam naming lahat na wala kang ginawang masama. Pero walang sinuman sa amin ang nangahas magsalita. Pasensya na, hindi ako nakasagot. Hindi na rin siya nagsalita. Mabilis siyang umalis. Sa sandaling dahan-dahang nagsara ang pinto. Bigla kong naunawaan. Ang pinakamatigas na kasamaan sa gulong ito ay hindi kailanman ang mga paninirang kumalat ng malawakan. Hindi ang pagkiling ni Zhao Dehao para lang sa mga grado, kundi ang mga taong malinaw na alam ang katotohanan. Ngunit piniling manahimik at mag-iwas ng tingin. Ang ganitong pananahimik ay hahayaang maghari-harian ang kasamaan ng walang takot. Ikukulong nito ang biktima sa pagdududa sa sarili at hindi na makakaalis. Mula noong araw na iyon, nagbago ang atmosfera sa eskwelahan. Dati ang mga nakapaligid kay Zuyan. Ang mga usap-usapan na pumupuri sa mga nangungunang estudyante ay biglang naglaho ng isang gabi. Ang pumalit ay isang nakakasakal na katahimikan. Kapag nakikita ako ng mga estudyante, otomatiko silang hihinto para bumati. Ang kanilang mga mata ay may paggalang ngunit may kasamang pag-iwas. Kapag ang mga guro ay nag-ulat sa akin ang trabaho, bawat pangungusap ay sumusunod sa mga alituntunin. Walang sinumang bumabanggit sa nangyari noon. Para bang sabay-sabay silang nagkaroon ng amnesia. Puno ang bulletin board ng mga dokumentong kulay matingkad na pula. Pagpapalakas ng etika at asal ng mga guro. Mahigpit na ipinagbabawal ang parusang pisikal at pang-insulto sa mga estudyante. Pagtatatag ng mekanismo para sa apela at psychological counseling ng mga estudyante. Ang pagkakasulat ay mas formal pa sa isa't isa. At mas seryoso pa kaysa sa nauna. Matapos manungkulan ang bagong prinsipal. Sunod-sunod ang mga pagpupulong na ginanap. Mga inspeksyon, pagsasaayos at pag-aaral walang pinalampas. Na para bang desperadong may itinatago. Isang beses, pagkatapos ng klase, pumunta ako sa water station para kumuha ng tubig. Narinig ko ang dalawang babaeng guro na nag-uusap sa kabilang cubicle. Ang lupit naman ng kapitbahay na iyon. Diretsong ipinakulong sina Principal Zhao at Teacher Liu. Ngayon, lahat ng mata sa education system nakatutok sa eskwelahan natin. Kung ikaw siya, hindi ka ba gaganti kung basta ka na lang sinampal? Tinawag ka pang kerida. At nasaksihan mo pa ang lahat ng kadumihan dito. Kahit sino, ibubulgar talaga lahat yan.
Pero sa bagay, ilang estudyanteng babae lang naman ang na-expel, di ba? Kailangan pa bang palakihin ng ganito kalaki? Para lang doon, sisirain pa ang reputasyon ng eskwelahan na makapasok sa mga top university. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap. Nang pumasok ako, bigla silang natahimik. Sa loob ng TEC, sobrang tahimik na tanging tunog lang ng tumutulong gripo ang maririnig. Natigilan silang dalawa. Nag-iiwasan sila ng tingin. Lumapit ako. Inilagay ko ang baso ko sa ilalim ng gripo. Malakas ang agos ng malamig na tubig sa baso. Nakatutulig ang ingay. Hindi ko sila tiningnan. At hindi rin sila nagsalita. Nang mapuno ko ang baso at akmang tatalikod na. Biglang nagsalita ng pautal-utal ang isang teacher. Madam kami. Wala po kaming kinalaman sa mga ginawa ni Teacher Liu. At hindi po namin minaliit yung mga estudyanteng yon. Itinaas ko ang tingin ko at sinulyapan siya. Agad siyang yumuko at tumingin sa sahig. Mahina lang akong tumugo ng disin. Saka ako tumalikod at umalis. Ang totoo, alam na alam ko. Na hindi mahalaga kung sumali sila sa paninira o hindi. Ang importante, noong mga panahong iyon na sinisiraan at tinatanggal sa eskwelahan ang mga babae. Noong lumuhod ang mga magulang nila sa opisina para humingi ng hustisya. Tahimik lang silang nakatayo sa isang tabi at nanonood. Walang ni isa sa kanilang tumayo para sabihing wala silang ginawang masama. Kinonsinti nila ang kasamaan. Kaya naging mga kasabwat na rin sila. Bumalik si Zoyan pagkalipas ng 2 linggo. Lunes ng umaga, oras ng reading class. Nag-iikot ako sa mga klase para tingnan kung sino-sino na ang bumalik. Kalalakad ko pa lang sa entrance ng senior high building. Nakita ko siyang pumasok mula sa gate ng eskwelahan. Sobrang payat niya. Maluwag ang uniforme niya sa katawan. Maputla ang mukha niya na parang papel. Maitim at malalim ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Binati siya ng gwardiya sa gate. Hindi siya tumugon. Nakayuko siyang pumasok. Napahinto ang mga estudyanteng dumadaan. Tinitingnan lang siya pero walang nangahas na lumapit para kausapin siya. Nagtama ang mga mata namin nang itaas niya ang tingin niya. Natigilan siya sa paglalakad. Nanatili siyang nakatayo. Namumuti ang mga daliri niya sa pagkuyom. Ilang beses gumalaw ang kanyang Adam's apple. Saka siya mabilis na lumapit. Sobrang paos ng boses niya. Pupwede po ba kayong makausap sandali? Tiningnan ko siya. Sobrang pula ng mga mata niya. Punong-puno ng pagod at pagsisisi ang kanyang mga mata. Pero mas matatag ang tingin niya kumpara noong araw na nasa entablado siya. Tumango ako. Tumalikod ako at dinala siya sa reception room sa kanlurang bahagi ng hagdanan. Bihira lang gamitin ang lugar na iyon. Tahimik at pribado. Umupo siya sa tapat ko. Nakasandal ang likod niya sa malamig na pader. Matagal siyang hindi nagsalita. Para siyang naghahanap ng tamang salita. At para ring pinipigilan ang nag-uumapaw na emosyon. Pagkalipas ng mahigit 10 segundo, nagsalita na rin siya. Sobrang paos ng boses niya. Paumanhin po hindi ako nagsalita. Noong araw na iyon sa kantin. Sa entablado. Noong sinaktan ka ng nanay ko at siniraan ang mga babaeng iyon. Hay hindi ko siya pinigilan. Sobrang baba ng yuko niya. Alam kong walang saysay ang salitang ito. Pero kailangan kong sabihin sa inyo. Sa mga babaeng sinaktan ng nanay ko. Humingi ng paumanhin. Tiningnan ko siya. Kalmado niyang sinabi na wala ka talagang binatbat sa kanya. Marahas na gumalaw ang kanyang lalamunan. May halong kaba sa boses niya. Noong mga oras na iyon hindi ko alam kung anong gagawin. Para na kasing nababaliw ang mama ko. Kung nagsalita ako noon. Mas lalo lang siyang mag-iskandalo. Mas lalo lang niyang kamumuhian ang mga babaeng iyon. Naiintindihan ko. Tumango ako. Lahat ng tao unahin munang protektahan ang sarili nila. Normal lang iyon na takot kang sirain ng mama mo ang kinabukasan mo. Natakot kang mas lumala pa ang pagiging mapagkontrol niya. Lahat ng iyan ay likas lang sa tao. Bigla siyang nag-angat ng tingin sa akin. Kitang-kita ang gulat sa mga mata niya. Normal ha. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pero paano iyong mga babaeng na-expel? Noong mga oras na iyon wala na silang kahit anong kailangang protektahan. Sira na ang reputasyon nila. Kahit ang mga magulang nila nagsimula ng magduda. Kung sila ba talaga ang may kasalanan. Wala nang pwedeng mawala sa kanila. Pero ikaw mayroon nasa iyo ang pagiging top 1 sa buong syudad. Nasa iyo ang karangalan bilang isang top student na inaasahang makapasok sa pinakamagaling na universidad. Nasa iyo ang landas na pilit na ginagawa ng nanay mo para sa iyo kahit na magkandamatay pa siya. Hindi ko sinabi ang mga salitang iyan. Pero naiintindihan niya lahat. Nakaupo siya sa pagitan ng liwanag at dilim. Para siyang nakulong sa isang hindi nakikitang lambat. Hindi makagalaw. Hindi na ako muling nagsalita. May mga bagay na sapat ng hanggang doon na lang. Ang anumang idadagdag ay sisira lang sa natitirang kaunting desensya. At magiging kahiya-hiya lang. Pero hindi siya umalis. Noong araw na iyon gusto ko sanang magsalita. Napakababa ng boses niya. Nanginginig noong sumugod ang mama ko para sampalin ka. Nanginginig ang mga kamay ko. Gusto ko pang ang sumugod para pigilan siya. Gusto kong sabihin sa lahat na nakita mo lang akong puro sabaw lang ang iniinom. Kaya mabait mo akong kinunan ng pagkain. Wala kang kinalaman dito. Mapait siyang umiti. Tumulo ang mga luha niya. Pero wala akong lakas ng loob.
Ang mga salitang iyon ay magaan na parang ihip ng hangin. Pero kasabay noon ay mabigat na parang bato, na bumagsak sa katahimikan ng kwarto. Tumango ako. Iisang salita lang ang binitawan ko. Tinitigan niya ako. Para bang hinihintay niyang pagalitan ko siya. Hinihintay na ilabas ko ang galit ko. Hinihintay na may sabihin ako. Pero wala akong sinabi. Unti-unting nawala ang kislap sa mga mata niya. Paos siyang nagtanong, hindi niyo man lang ba ako gustong murahin? Tiningnan ko siya. Bigla, parang gusto kong matawa. Pero sa huli, hindi ako tumawa. Hindi na kailangan, sabi ko. Noong mga oras na iyon, manindigan ka man. O hindi, wala rin namang epekto sa naging resulta. Dahil ang totoong gustong humatol sa atin ay hindi kailanman ikaw. Sila ang matagal nang nagdesisyon, na para sa iyo, na itinuturing nilang pag-asa, ay kailangang alisin ang lahat ng sagabal sa tingin nila. Inakala nilang dahil sa posisyon nila bilang mga guro at prinsipal, ay maaari na nilang basta-basta husgahan ang pagkatao ng isang babaeng estudyante, at sirain ang buhay niya. Naging ganap na tahimik ang paligid. Humihip ang hangin sa labas, dumaplis sa bintana, na lumikha ng mahinang tunog. Pagkalipas ng mahabang panahon, saka lang niya inangat ang kanyang ulo. Namumula ang mga mata, tinanong niya ako tungkol sa mga babaeng iyon. Mapapatawad pa kaya nila ako? Nag-isip ako ng matagal. Sobrang tagal, hanggang sa unti-unting nawala ng pag-asa ang tingin niya. Saka ako marahang nagsabi, karapatan nilang magpatawad o hindi. Ang dapat mong gawin ay hindi ang humingi ng tawad, kundi ang huwag hayaan na ang pagiging makitid ng isip ng nanay mo. Ang patuloy na magdikta sa buhay mo. Huwag mo nang hayaang mangyari pa ito kaninuman. Nayanig ang buong katawan niya. Para siyang sinampal ng malakas na mga salitang iyon. Umatras ako ng isang hakbang. Sumalpok sa malamig na pader. Nawala ng imik. Tumayo ako at lumabas. Nang buksan ko ang pinto, nag-iwan ako ng isang bilin, mag-aral kang mabuti para sa college entrance exam. Ang buhay mo ay sa iyo. Huwag mong isakripisyo ang kinabukasan mo para sa pagkakamali ng iba. Dahan-dahang nagsara ang pinto sa likuran ko. Isinara nito ang lahat ng nasa loob. Pagkatapos ng araw na iyon, muli ko siyang nakita sa eskwelahan. Humihinto siya para batiin ako ng maayos. Lagi pa rin siyang nag-iisa. Pero sa canteen, tinutulungan niyang hawakan ang tray ng mga babaeng estudyanteng natutulak. Kapag may nagtatanong sa kanya na kaklase, matyaga niyang ipinapaliwanag hanggang sa matapos. Bahagya siyang tumatango sa mga kaklaseng nakakasalubong niya sa hallway. Unti-unti, niyang inaalis ang sarili niya sa pagiging parang isang salot. Nakakabigla sa bilis ang mga pagbabagong ipinatupad sa eskwelahan. Sa sobrang bilis, naging katawa-tawa. Buong loob na nangako sa akin ang bagong prinsipal. Naiimbestigahan niyang mabuti ang lahat ng maling parusa. At pabubutihin ang proseso para sa pag-apela ng mga estudyante. Yung report na hiningi ko tungkol sa review ng mga na-expel na estudyante sa mga nakaraang taon. Isang linggo bago na isumite. Halatang minadali lang ang laman. Pati ang pangunahing impormasyon ng 6 na babae, mali-mali pa. Yung 2 student psychological counseling room na pinatayo ko sa kanya. May mga karatulan ng nakasabit. Pero sa loob, wala man lang full-time na psychology teacher. Isang part-time na values education teacher lang ang nandoon. Na minsan lang sa isang linggo kong pumasok. Minsan sa isang flag ceremony, nakatayo ang bagong principal sa stage. Hawak ang mikropono, at sinabi sa lahat ng guro at estudyante na ang pundasyon ng edukasyon ay respeto. Anumang uri ng diskriminasyon, ay isang paglapastangan sa pagkatao. Pananakit sa mga estudyante. Napakatahimik sa field. Tanging ang hangin lang ang umiihip, na lumilikha ng mahinang kaluskos. Nakatayo ako sa pinakaunahan ng pila. Hindi ako pumalakpak. Wala ring ekspresyon. Pakiramdam ko, huli na ang lahat para sa mga salitang iyon. Huli na para sa 6 na babae, na nasira ang dapat sana'y magandang kinabukasan. Huli na para sa mga magulang na lumuhod sa malamig na sahig, hanggang sa masugatan ang kanilang mga noo. Pero wala pa ring nakamit na katarungan. Kalaunan, may mga reporter na pumunta sa eskwelahan. Hindi ito formal na panayam. Sinabi lang nilang para alamin ang sitwasyon. Kumuha sila ng ilang litrato sa gate ng eskwelahan. Kinausap nila ang bagong prinsipal ng wala pang kalahating oras at umalis na rin. Kinabukasan, lumabas ang press release. Pawang tungkol lang sa pagpapabuti ng moralidad at etika ng mga guro at estudyante sa Ewing Middle School. Mga positibong balita tungkol sa kung paano pinangangalagaan ng mga guro ang paglaki ng mga estudyante. Wala nang bumanggit pa sa eskandalong iyon. Wala na ring nagtanong tungkol sa 6 na babaeng na-expel. Para bang sinadyang pagtakpan ang buong pangyayari. At ginawa itong perpektong halimbawa ng pagbabago. Ikinandado sa mga filing cabinet. Pero para sa akin, hindi ito kailanman natapos. Unang beses kong makita si Liu Fang ay noong araw na natapos ang kanyang pagkakakulong. Pumunta ako sa detention center para ayusin ang proseso ng pagbawi sa kanyang lisensya sa pagtuturo. Pagdating ko pa lang sa may pinto, nakita ko siyang nakatayo sa ilalim ng puno sa kabilang kalsada. Nakasuot siya ng kupas na damit, magulo ang kanyang buhok. Nakakubli siya sa lilim ng puno. Kung hindi lang siya tumingala at sumulyap sa pinto, hindi ko talaga siya makikilala. Sobrang payat niya, halos hindi na makilala. Lubog ang kanyang mga pisngi, at naninilaw ang kanyang mukha. Wala na yung dating tikas.
at mapagmataas na anyo. Para siyang tinanggalan ng mga buto. Isang manipis na balat na lang ang natira. Napilit na lang nakatayo. Hindi ako huminto o lumihis ng daan. Dumiretso lang ako sa pedestrian lane at nilampasan siya. Mister, sandali lang. Bigla siyang nagsalita. Paos ang boses niya na parang papel de lihang kinaskas sa kahoy. May halong ka ba? Huminto ako sa paglalakad. Lumingon ako para tingnan siya. Nagmamadali siyang lumapit sa akin. Pero mabagal ang mga hakbang niya. Bawat yapak ay parang nakatapak sa bulak. Puno ng pag-aalinlangan. Hanggang sa 1 metro na lang ang layo niya sa akin. Huminto siya. Hindi na siya lumapit pa. Bigla na lang siyang yumuko. Isang malalim na pagyuko. Dahan-dahan niyang sinabi ang salitang patawad. Na para bang inubos nito ang lahat ng lakas niya. Hindi ako sumagot. Alam kong walang silbi ang mga salitang iyon. Wala na itong maitatama pa. Nanatili siyang nakayuko at hindi nag-angat ng ulo. Nanginginig ng husto ang boses niya. Ang mga ginawa ko po sa inyo. Ang mga ginawa ko sa mga batang iyon. Habang buhay ko itong hindi mababayaran. Pero gusto ko pa ring humingi ng tawad sa inyo at sa kanila. Noong araw na iyon sa kantina. Noong sinasabi ko ang mga salitang iyon sa entablado. Natigilan siya. Tila hindi niya maituloy ang sasabihin. Pagkaraan ng ilang segundo ay nagtiimbagang siya bago magsalita. Wala akong anumang ebidensya. Naisip ko lang na sisirain nila ang anak ko. Akala ko dahil mukha po kayong bata. Madaling apihin akala ko dahil sa posisyon ko bilang guro. Kung ano man ang sabihin ko ay paniniwalaan ng iba. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig niya. Maging siya ay natigilan. Tila hindi niya inaasahan na masasabi niya ang pinakamaruming iniisip niya. Nang ganoon na lang kaprangka. Tuluyang tumahimik ang paligid. Umihip ang hangin ng gabi. Tinangay ang mga tuyong dahon sa lupa. Umikot ito ng ilang beses bago huminto. Tinitigan ko siya at sa wakas ay nagsalita. Walang emosyon ang boses ko. Walang bahid ng anumang damdamin. Kaya nagsalita ka na lang. Kaya dahil lang sa sarili mong haka-haka ay sinampal mo ako. Sinira mo ang kabataan ng 6 na babae. Dahan-dahan siyang tumuwid ng tayo. Puno ng luha ang kanyang mukha. Kasing bagal ang pag-amin sa kasalanan ang kanyang mga kilos. Ano naman ang iniisip mo ngayon? Tanong ko sa kanya at bigla siyang nag-angat ng ulo. Puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Ibunukan niya ang kanyang bibig. Ngunit walang ni isang salitang lumabas. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot at nagpatuloy. Ako sa pagsasalita sa totoo lang. Kung ano man ang iniisip mo ngayon, ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay sa harap ng mahigit 2,000 tao. Ginamit mo ang iyong pagiging guro. Para pagbintangan ang mga inosenteng tao ng kasalanang hindi nila ginawa. Hindi mo kami siniraan ng puri dahil may nakita ka. Kundi dahil sa maling akala. Iniisip mo lang na dahil sa iyong posisyon, ay malaya mo na kaming mabigyan ng kahulugan. At malaya mo na ring sirain ang aming mga buhay. Agad na namutla ang kanyang mukha. Umatras siya ng isang hakbang. Nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi ako, natatakot lang talaga akong madistract ang anak ko. Gusto ko lang siyang makapasa sa college entrance exam. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi dahilan para gumawa ka ng masama. Pinutol ko ang kanyang sinasabi. Mahinahon pa rin ang aking tono. Ngunit bawat salita ay tumatago sa puso. Gusto mong magkaroon ng magandang kinabukasan ang iyong anak. Kaya sisirain mo na ang buhay ng ibang mga babae. Saan man tingnan ay hindi katanggap-tanggap ang dahilan na iyan. Opisyal nang naglabas ng kautusan ang Education Bureau. Nabawiin ang iyong lisensya bilang guro. At habang buhay kang hindi na maaaring magtrabaho sa larangan ng edukasyon. Iyan ang parusang nararapat sa iyo. Lalong lumakas ang buhos ng kanyang mga luha. Tahimik siyang umiyak sa kanyang kinatatayuan. Hindi na ako muling nagsalita. Anumang karagdagang salita ay magiging isang emosyonal na pagsabog na lamang. At ako, ayaw ko nang mag-aksaya pa ng kahit katiting na emosyon para sa kanya. Tumalikod ako at umalis. Hindi na ako lumingon. Kahit malayo na, naririnig ko pa rin mula sa likuran ang pigil niyang pag-iyak. Mahina pero malinaw. Hindi ako lumingon. Nang gabing iyon pagbalik ko sa trabaho. Matagal akong nakaupo sa loob ng opisina. Hindi ko binuksan ang ilaw. Tumatago sa salamin ang liwanag mula sa post sa labas. Nagumuguhit ng iba't ibang anino sa sahig. Nakaupo ako sa aking mesa. Nakalatag sa harapan ko ang mga papeles para sa pagbabalik eskwela ng 6 na babae. Blanko ang aking isipan. Hindi ko inisip ang mga hinanakit ng nakaraan. Hindi ko inisip ang landas na tatahakin sa hinaharap. Ang tanging malinaw kong naramdaman ay may isang bagay na talagang nagwakas na. Hindi iyong kaguluhan, kundi ang pag-asa ko sa maraming bagay. Ang pag-asang kusa na lang darating ang katarungan. Ang pag-asang maninindigan sa tama ang mga dapat sanang maging ehemplo. Ang pag-asang mapoprotektahan ng sistema ang bawat bata. Ang pag-asang taos pusong magsisisi ang mga nagkasala. Ngayon, lahat ng iyon. Gumuho na ang pag-asa. Nadurog na ang lahat. Sa wakas, naunawaan ko. Hindi kailanman kusang dumarating ang katarungan. Kailangang mayroong tumindig, na lumaban at umagaw, na magtaboy sa kadiliman, para makapasok ang liwanag. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho gaya ng dati para dumalo sa pulong. Nag-audit ng mga dokumento. Sinubaybayan ang pagbabago sa Ewing Middle School.
At inasikaso ang psychological counseling para sa 6 na babae. Ang lahat ay katulad pa rin ng dati. Ngunit tila mayroon ding nagbago sa lahat. Ako mismo ang nanguna. Sa lahat ng elementarya at high school sa buong lungsod, na magpatupad ng isang sistema ng negatibong listahan para sa etika at asa ng mga guro. Nagtayo ng isang anonymous na channel para sa mga reklamo ng estudyante. At inatasan ang bawat paaralan na dapat magkaroon ng isang profesional na guro sa psikolohiya. Regular na magsagawa ng pagsusuri sa mental health ng mga estudyante. Nililibot ko ang lahat ng paaralan sa bawat distrito ng buong lungsod. Sinusuri ko sila isa-isa. Binubuklat ko isa-isa ang mga talaan ng parusa. Hinahanap ko yung mga hinusgahan lang dahil sa kanilang mga marka. Yung mga biktima ng prejudice at maling paratang. Isa-isa ko silang hinahanap para bigyan sila ng katibayan at ibalik ang kanilang enrollment. Binibiro ako ng mga katrabaho ko. Simula raw noong insidente sa Ewing Middle School. Naging palaban daw ako at walang kapaguran. Hindi raw ako makapalagpas ng kahit anong mali. Hindi ako nagpaliwanag. Hindi nila naiintindihan. Hindi sa hindi ako makapalagpas ng mali. Kundi dahil nakita ko na kung paano sinisira ng isang maliit na bagay. Ang buong buhay ng isang bata. Ayoko nang hayaang may isa pang bata. Nadanasin ang pinagdaan ng kadiliman ni Nachensia Away. Mabilis na lumipas ang mga araw sa grade 12 na parang agos ng tubig. Noong araw na natapos ang college entrance exam, pumunta ako sa gate ng Ewing Middle School. Naglabasan ang mga estudyante mula sa exam hall. Masayang nagtatawanan at nagkukulitan. May mga naghagis ng libro sa ere. May mga nag-iyakan habang magkayakap. Ang ingay-ingay nila. Puro sigla at kalayaan ng kabataan. Sa gitna ng mga tao, nakita ko si Zoyan. At nakita ko rin si Chensia Away kasama ang 5 pang babae. Nakatayo si Zoyan sa di kalayuan. Tinitingnan sila. Nag-alinlangan siya ng matagal. Pero sa huli, mabilis siyang lumapit sa kanila. At lubos na yumuko sa 6 na babae. Patawad, sabi niya. Buo ang boses niya. Tiningnan siya ng 6 na babae. Walang nagsalita. Pagkatapos ay lumapit si Chensia Away. At marahang tinapik ang balikat niya. Sinabi niyang, hindi ka na namin sinisisi. Tapos na yon. Biglang bumuhos ang luha ni Zoyan. Tumatama sa kanila ang sikat ng araw. Nakakasilaw sa liwanag. Nakatayo ako sa malayo. Pinapanood ang tagpong iyon. At sa wakas ay napangiti. Noong araw na lumabas ang resulta ng college entrance exam. Nag-message sa akin si Chensia Away. Sabi niya nakapasa raw siya sa isang universidad para sa mga guro. Gusto niyang maging isang mabuting guro na kayang protektahan ang mga estudyante niya sa hinaharap. Si Zoyan naman ay nakapasa sa isang sikat na universidad sa Beijing. Pinili niya ang kursong edukasyon noong nag-i-apply siya. Matagal akong nakaupo habang binabasa ang mga mensahe nila. Pagkatapos noon, paminsan-minsan ay may naririnig akong mga balita tungkol sa kanila. Magaganda raw ang grado ni Chensia Away sa universidad. Taon-taon siyang nakakatanggap ng scholarship. Kapag bakasyon pumupunta siya sa mga bulubunduking lugar para mag-volunteer magturo. Tinuturuan niya ang mga bata doon. Si Zoyan naman sa universidad. Marami siyang ginawa. Mga proyektong pangkawanggawa tungkol sa mental health ng mga kabataan. At pantay na edukasyon. Marami siyang nailathalang mga research paper tungkol dito. Hindi na niya muling nabanggit pa ang tungkol sa high school. Si Liu Fang naman ay palipat-lipat ng syudad. At hindi na muling nakapagturo pa sa harap ng klase. Nabalitaan kong pumunta raw siya sa timog. At hindi na muling bumalik pa. Si Zhao Dehao dahil sa korupsyon at panunuhol. At pag-abuso sa kapangyarihan ay nasentensyahan. Nabulok sa kulungan. Ang mga balitang iyon ay may totoo at mayroon ding hindi. Hindi ko naman sinadyang alamin pa. Pero alam ko, na silang lahat sa kani-kanilang mga buhay, ay pinagbayaran ang mga ginawa nila noon. At nakahanap na rin ng bagong direksyon. Sa ika-5 taon ko sa trabaho, isang hapon nakatanggap ako ng abiso. Nakailangan kong pumunta sa Ewing Middle School para gawin ang taunang pagsusuri sa etika at asal ng mga guro. Dala ang mga dokumento, pumunta ako nang hindi nagaanong nag-iisip pa. Dumaan ang sasakyan sa pamilyar na kalye na iyon. Ang mga tindahan sa gilid ng kalsada ay paulit-ulit nang napalitan. May mga bagong singboard na umiilaw. May nakakandadong lumang roll-up na pinto. Lahat ay nagbabago. Pero parang wala namang nagbago. Pagpasok ko sa campus, sakto katatapos lang ng klase. Nagdagsaan palabas ang mga estudyante mula sa gusali ng paaralan. Grupo-grupong naglalakad papunta sa palaruan. Nagtatawanan at naghaharutan. Nagrereklamo sa dami ng kanilang homework. Pinag-uusapan kung saan pupunta sa weekend. Nakatayo ako sa ilalim ng isang malaking puno, pinapanood sila. Walang sinuman ang nakakakilala sa akin. Magaan ang pakiramdam. Hindi na ako yung sinampal. Yung baby face na deputy director na sinabihang Querida. Hindi na rin ako yung alagad ng batas na nagbunyag sa mga katiwalian ng eskwelahan. Isa na lang akong ordinaryong educator, na naparito para tingnan ang mga bata, kung talagang maayos ang pagtrato sa kanila. Nasa ika-2 palapag ang conference room. Habang paakyat, dinaanan ko ang pamilyar na pasilyo. Pahilis na tumatago sa bintana ang sinag ng papalubog na araw, na lumilikha ng mga patsi-patsing liwanag sa sahig. Katulad pa rin 5 taon na ang nakalipas. Naglakad ako.
Hinihiwa ng liwanag ang anino ko bago muling mabuo. Sa sandaling iyon, bigla akong napatigil. 5 taon na ang nakalipas nang maglakad ako sa pasilyong ito. Puno ng galit at pagkasuklam ang puso ko. Iniisip na kailangan kong bigyan ng hustisya ang mga batang ito. Na kailangang pagbayarin ang mga may sala. Pero ngayon, habang nakatayo ako rito, payapa na ang loob ko. Hindi ito dahil sa paglimot, kundi dahil sa wakas na unawaan ko na. Ang isang parusa ay hindi kailanman ang katapusan. Ang pagprotekta sa pundasyon ng edukasyon ay isang mahaba at walang katapusang paglalakbay. Tumagal ng 2 oras ang meeting. Ang nilalaman ay puro ulat lang sa mga nagawa para sa pagpapaunlad ng etika at asa ng mga guro. Pamamahala sa mental health ng mga estudyante at kaligtasan sa campus. Sabi ng isang vice-presidente ng eskwelahan sa isang pulong. Napakaselan daw ng isipan ng mga bata ngayon. Kaunting sermon lang ng teacher, nagbabanta ng magpakamatay. Napakahina ng kanilang kakayahang harapin ang pagsubok. Tayong mga guro, ngayon hindi na tayo makapagsalita ng matigas. Kailangang malumanay pa ang tono. Para siyang yung mga tao noon. Nasasabihing pinagalitan ka lang naman, di ba? Para sa mga taong nang iinsulto. Tumingala ako at sinulyapan siya. Nagkataong nakatingin din siya sa akin. Bigla siyang natigilan sa pagsasalita. Medyo namutla ang kanyang mukha. Binitiwan ko ang hawak kong ballpen. Tiningnan ko ang lahat ng nasa loob ng meeting room. At sinabi ko ng salita por salita, ang unang aral para sa isang guro ay ang matutong rumespeto. Hindi ninyo kailanman malalaman na ang isang basta-basta ninyong pangmamaliit, isang paninirang puri, isang walang bahalang pagtanggi, ay maaaring sumira sa buong buhay ng isang bata. Kung sa tingin ninyo'y marupok ang kalooban ng mga bata, mas mabuting isipin muna. Isipin ninyo, kung nabigyan niyo ba sila ng sapat na respeto at pakiramdam ng seguridad. Walang umiimik sa loob ng meeting room. Walang nangahas na magsalita. Hindi na ako nagsalita pa. Ibinalik ko na lang ang aking tingin. At nagpatuloy sa pagtingin sa mga dokumento sa aking kamay. May mga salitang kailangang isigaw ng malakas. Pero ang mas kailangan ay ang totohanang pagsasakatuparan ng mga ito. Nang matapos ang pulong, madilim na ang langit. Inayos ko ang aking mga dokumento at lumabas ng gusali. Bukas na ang mga ilaw sa palaruan. Ang nakakasilaw na puting liwanag ay bumabalot sa damuhan. May mga estudyanteng tumatakbo. May mga magkasintahang nakaupo sa mga upuan at nag-uusap. Dala ng hangin sa gabi ang bango ng damo. Walang pinagbago kumpara sa maraming taon na ang nakalipas. Tumayo ako sandali. Saka tumalikod at naglakad paalis. May isang babaeng nakapunitiil sa gate ng paaralan. Nakayuko siyang inaayos ang kanyang bag. Halatang natataranta siya, dahil takot siyang mahuli sa klase sa gabi. Pag-angat ng ulo, napatingin siya sa akin saglit. At mabilis ding yumuko ulit. Nagmamadali siyang tumakbo papasok ng campus. Sa sandaling iyon, bigla akong napangiti. Hindi niya malalaman kung sino ako. Hindi niya malalaman ang tungkol sa paaralang ito. Ang madidilim na bagay na minsang nangyari dito. Para sa kanya, ito ay isang lugar lang para mag-aral. Isang ordinaryong yugto lang ng kanyang kabataan. At mabuti na iyon, may mga kadiliman na hindi na kailangang tandaan pa. Ngunit may mga hangganan na dapat ay nakaukit sa kaluluwa ng bawat edukador. Paglabas ko ng gate, gabi na talaga sa labas. Isa-isang nakasindi ang mga poste ng ilaw. Umaabot ang liwanag hanggang sa malayong dulo ng kalsada. Humihit sa mukha ko ang hangin ng gabi. Dala nito ang init ng tagsibol. Napakasariwa, ipinasok ko ang mga kamay ko sa bulsa ng aking jacket. Paunti-unti akong nagpatuloy sa paglakad. Magaan at matatag ang aking mga hakbang. Ang mga dahon sa gilid ng daan ay tinatangay ng hangin bago muling malaglag. Napatingin ako sa lupa. Napakalinis. Walang anumang kalat. At wala na rin ang mga naminsay dumungis sa simula ng aking buong karera. Karumal-dumal na pira-piraso. Bigla kong naalala ang nangyari maraming taon na ang nakalipas. Noong nakaupo ako sa labas ng bahay ni Chen Xiaowei. Habang tinititigan ang namumula niyang mga mata, sinabi ko, Xiaowei, wala kang ginawang anumang mali. Hindi ikaw ang may kasalanan. Sila, ang mga taong basta-basta ka na lang kung husgahan. Noong mga panahong iyon, akala ko ang aking tungkulin ay bigyan ng katarungan ang isang batang naagrabyado. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang tungkulin ko bilang Deputy Director ng Bureau of Education. Hindi lang ito tungkol sa pagpuksa sa kadiliman at pagpaparusa sa gumagawa ng masama. Ito ay para sa bawat bata na makapag-aral ng payapa sa paaralan. Hindi na kailangang dahil lang sa pakikipag-usap sa isang honor student ay mabansagan na agad ng masama. Hindi na kailangang dahil sa hindi patas na pagtingin ng guro ay masira ang dapat sana'y magandang kinabukasan. Hindi na kailangang sa kasagsagan ng iyong kabataan ay mamuhay ka ng maingat at laging nangangamba. Ang mga masasamang bansag na minsan ay sinubukang tukuyin ang pagkatao ko. Ang kadilimang nasaksihan ko. Ang kawalang katarungan na buong lakas kong nilabanan. Lahat ng iyan ay totoong umiral. Pero kailanman, hindi iyon ang tunay na diwa ng edukasyon. Ang tunay na edukasyon ay hindi kailanman tungkol lang sa mga grado. Hindi ito paglikha ng mga makinang pang-exam na walang damdamin. Hindi ito ang paggamit ng estado sa buhay at diskriminasyon.
upang husgahan ang pagkatao ng isang mag-aaral. Ito ay paggalang at pangangalaga. Ito ay ang bigyan ang bawat bata ng pantay na karapatang yumabong tungo sa liwanag. Umihip muli ang hangin. Hinahawi ang lailayan ng aking damit. Tumingala ako sa dulo ng daan. Mayroong liwanag doon. Lagi itong naroon. At ako'y magpapatuloy sa paglalakad upang pangalagaan ang liwanag na ito para sa mas marami pang bata.